Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, pwede ba natin palapan ulit si Lord? To break the ice. Come on. Silent treatment. Sinong excited ngayong hapon ito? Yes, Amen. Ayan, gusto namin kayong welcome sa ating Real Talk Live. Yes. Hanggang potang alam practice talaga. Yes. So, sino yung nag-aaral na dito? Taas-taas ng kamay. Taas kamay. Yes. Marami, no? Dami. Yung iba, feeling ko nasa school nga kasalukuyan ngayon. Eh. Oo nga. May mga pasok. Saturday Iba, classes. Saturday classes. Tede, kaya lakoy-tan eh. Hindi kasi, di ba, dati wala naman tayong ganyan. Walang ganyan. Walang Saturday class na ganyan. No? May Sabado. Makakain ka Sabado ngayon. Pero ang tanong, ang sagot. Sino yung nag-i-enjoy sa mga napag-uusapan natin? Yes. Meron ba? Meron? Yes. May Tutunan. May nalalearn kayo. May natututunan naman. Meron. Nag-grow naman yung faith natin. Amen. Tumitibay ba lalo? Amen. Eh, tapos magtampo kayong agad po, tangya kayo may pansin. Oo. Kuya, nag-bless ako, di mo ako tinignan. May mga ganon. Wala naman na nagtala. Wala sa YDC. Praise the Lord, praise the Lord. Sinong laging excited kapag mag-uusap tayo, kapag merong preaching, merong pag-uusapan, merong isi-share si na Pastor Radley, si Kuya AJ, sino yung lagi siya, itang bala mo, ang bala mo, sinong ganon? Wala pa rin? Wala pa rin eh. Sana dumating tayo sa punto ng buhay natin na mas mahal natin ang word Amen. kesa sa phone. Amen. At ngayon, syempre di na natin patatagalin eh. Ito na, let oo us na. start. Let's go, let's Kaya start. nga may kopya ako eh. Sino kasi napag-aralan natin last week? Si Daniel. Daniel. Hey! Ano kasi nangyari kay Daniel? May narinig ako kinain ng leon, sabi to. Kinain ng leon. Paano ka? Parang ibang church yata Iba yata yun. Paano ka? May narinig ako. Ano nangyari kay Daniel? Unfailing faith. Lahat na pinag-usapan natin, unfailing faith. Ang tanong, anong nangyari kay Daniel? Yan. Ano yung natatandaan nyo na nangyari kay Daniel? Wala ata sila natatandaan. Lewin mo rin eh. Wala kayong natatandaan kay Daniel? Ha? Ano po yan? Ano yan? Ano yung Ano natatandaan yung mga kay natutunan Daniel? nyo? Yan. Taas kamay ba? Taas kamay. Ayan. Alala talaga nga tatandaan. Meron. Ayun. Sino? Yung kapatid ni Brother Matt. Kapatid Sabay ni Kuya Matt. nagtas ng kamay. Si B1. B1? B1. Hindi, kambal kasi yan. Tawag namin B1, kambal. B2. Okay. Sige, Gerson si B1. tsaka si Jefferson. Can you please stand? Sige, B1. Ano natututunan mo? Na-learn mo. What have you learned? Na-learn. Yan. Yan, kay Daniel. Nagpatuloy. siya. Oh. Amen. Praise the Praise Lord. God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord sa sagot Tama. ni B1. Dito naman. Dito sa side na to. Volunteer. Sige, volunteer. Ano yung natutunan niya? Ayun. Si Kuya. Tayo On the ka. back. Sige. That brother wearing a blue shirt. Ano Sige, pangalan Koys, mo? huwag mong isigaw mo. Anong pangalan ni brother? James. Si James. James. Powerful versus power-filled. Sinanang ko yung AJ kasi last oo week. nga pala. Yung difference ng powerful at saka ng power-filled. Yes. Si King Nebuchadnezzar is a powerful man, pero si Daniel is a power-filled man. Amen. Yes. Solid. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bandang likod, meron ba? Sa bandang likod. Kuya Jen daw? Kuya Jen. Anong natuto? Mukhang may gugutumin sa mangyayari. Predestination daw yung sasagot niya. Kuya Jen Lobo. Kuya Jen, anong natutunan mo? Subukan mong sabihin wala. Ayan, may microphone tayo. Praise the Lord sa Wow, buhay po ng solid. mga... Praise God. Yeah. Makakadalawang food pack yan, mama. Magpatuloy lagi. Magpatuloy. Kinopya mo lang eh. Ikan eh.
Meron pa sa Last likod? na lang siguro, ayan. Ay, ito. Si Dito, ate sige. na naka-white. Ayan. Ate, may microphone tayo. Hindi na pala kailangan. Hindi na pala kailangan. Sorry. Happy niya. Hindi na kailangan ng Ayan. mic. Sige, Ayan, ayun yung mic. ayan. Okay. Wow. Come on. Go girl, get it! Yes. Wow. Thank you, Lord. Sige, tayo po tayo as we have our communion. Praise the Lord! Praise God. Solid Actually, it Grabe. sums it all Yun, up. yun yung... Yun. Alright. Natumbok na eh. Not by his own strength. Buri ka lang yung battle, no? Grabing modulation. Oh, Gamitin mo praise yung the Lord boses sa na yan buhay para mo. papurihin mo yung Diyos. Praise Amen. God. Praise God. Dapat ganyan! Oo, totoo yun. Hindi porket kay Daniel Padilla, doon lang kayo gumaganyan. Oo. Pag Bini, Tama sigaw kayo yun. na sigaw. Yes. Pag sa Lord, She's a very good example, no? Amen. Confident eh. Praise the Lord sa Confidence buhay. kasi alam niya. Kasi alam niya. Yes. Kasi may idea siya na, in-apply mo naman, Ben, no? Oh, Laban! take her as an example. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. So ngayon, hindi kasi natapos kay Daniel. Kay Daniel lang. Yung kwento ng Daniel. Yes. So ngayon, yung pag-uusapan po natin is this, the unfailing faith of Daniel's three friends. 3 friends. Yun. Wow. Ngayon, Familiar yung marami, no? Oo. ngayon i-assess nyo na kung nasa tamang kaibigan kayo. Oo. Because it will matter. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Tama. Natitang kopya ako. May wala yan. Umpisa na natin, no? Ayan. Sige, Kuya G, umpisan mo. Kung natatandaan niya, sige, let's start. Yan. Kung natatandaan niyo, ano kasi yung first dream na ininterpret ni Daniel kay King Nebuchadnezzar? Ano yung pinakaunang panaginip? Golden statue. Ay, hindi siya golden statue. Isang malaking statue na may gold and then silver, then bronze, iron, and clay, and iron. So mag-start ang storya, di ba, na naginip si Nebuchadnezzar, na interpret niya. Yan. Sometime later, si King Nebuchadnezzar, Yan. nagpatayo siya ng isang gold statue. Ang taas ng golden statue na yon, it is a 90 feet tall. 90 feet tall. Imagine Solid. yung 90 feet tall. Solid. Mataas yung yun. statue. And 9 feet wide. Ganoon siya. Ayan. So, just imagine, ganyan niya. And meron siyang instruction, di ba, Pastor Joshua? Yes. Pinatayo na yan. Ayan, mababasa niya yan sa Daniel 3. Kaya if you have time, dahil magkakwento na lang kami, hindi na namin talaga babasahin. Lahat, yes. Again, if you have time in your home, I believe you have time, you always have time, please read the book of Daniel. Yes. Ayan. So, kung makikita niyo yung naka-highlight dyan, yung gaya ng sinabi ko, he made a gold statue. Ganyan siya kataas. And hindi lang niya ginawa. Meron siyang papagawa. Yan. Ayan. So, he sent message to the high officials announcing na kapag makakarinig sila ng music, Yan. ayan, they will bow down to the statue. Ganoon po ang instruction. Di ba, Pastor Joshua? Yes. So, eto na. Kasi nga, ang gagawin natin, medyo balik lang tayo ng konti dahil nga sana tayo napunta kay Daniel last week. No? So, ngayon, babalik tayo. Ito nangyari ito after na-interpret yung dream. Daniel. Okay, di ba in-interpret ni Daniel yung dream? So, nagpatayo ng golden statue. Ngayon, ang sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, so lahat, merong decree, lahat dapat magbabow down. All races, lahat. Races, lahat. Okay, lahat ng nation, lahat ng language, they should bow down. Kasi sobrang laki na 90 feet, para lang alam nyo. Ganun siya kalaki, 90 feet. Mataas. I-search nyo na lang, mataas siya. So, imagine, lahat ng nakakakita ng statue na yun at lahat na makakarinig ng musical instrument, lahat ng musical instrument na meron sila, kapag tumugtog yun, ang gagawin nila, dapat magbabow down sila. Dapat luluhod sila.
dapat sasamba sila. At merong consequence kapag hindi nila ginawa yun. Yes. Ano yung consequence, Pastor Radley? Ang mangyayari kapag hindi sila sumamba dun sa golden statue na yon, ipapatapon sila sa orno. Ano yung orno, Alam ko Kuya nila yung Rad? orno. Yan. Alam nyo ba yung orno? Orno. Ang arte ng Ang arte. arte nga eh. Yung parang blazing furnace. Yan. Siguro nakapunta na kayo sa mga gumagawa ng pizza. Yan. Nakita nyo na sa YouTube, mga gumagawa ng yung parang pizza oven na may apoy sa loob. Ganon. Kaso malaki. Pang tao. As in talagang malaki yung blazing furnace na ginawa po ni Nebuchadnezzar. At kung sino man yung hindi sasamba, ipapatapon doon. So, ang ibig sabihin, lulutuin doon. Iluluto sila ng Talaga buhay. susunugin doon. Susunugin sila ng buhay. doon. At ngayon, pag-aaralan natin, ano nga ba yung naging response Yes. Anong ng meron? tatlong magkakaibigan na see you ni Daniel? Oo. Ayan, nagamitin natin yung see you Oo. para mas makagets tayo sa nangyari na to. So, umpisahan na natin. Umpisahan na natin to. Mabilis lang to, 3 hours Yes. na to. So, stay Yes. tuned. Mabilis lang na 3 hours. Shadrach, Meshach, and... Oh, very good, children. Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they refused to bow down and worship the golden statue. So, ang ibig sabihin, dumating yung pagkakataon na tumunog yung mga musical instruments, but hindi sila sumamba dun sa golden statue. Basahin natin to. Maganda kasi yung kwento Okay. dito. Oh, yan. Ang sabi ng Daniel chapter 3, verse 8 to 12, katuloy lang nung kanina. But some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said to the king Nebuchadnezzar, "Long live the king! You issued a decree requiring all people to bow down and worship the gold statue, that they, when they hear the sound of horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, that decree also states that those who refuse to obey must be thrown into the blazing furnace." So, meron na namang nagsumbong. Merong sip-sip na naman kay Haring Nebuchadnezzar. O king, yung inutos mo, hindi ginawa. But there are some Jews. Sino sila? Sino sila? Whom you have put in charge of the province of Babylon, they pay no attention to you, your majesty. Ang ibig sabihin, kasi yun nangyari niyan, di ba? After nilang i-interpret yung dream. So, binigyan sila ng position. Naging governor sila Yes. ng Babylon. So, ang ibig sabihin niyan, yung tatlong to, hindi sumunod. They refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. So, imagine, ganito yung naging response nila. Alam nyo ba na supposedly, since nasa, basically nasa government sila, Yes. merong inutos yung hari, dapat una sila para gawin yung bagay na yun. Kasi nature natin yan, mag-set ng They should example. set an example. Pero ano nangyari? Dagewa. Hindi sila sumunod. Bakit kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya ang yung reason niya? Kasi lahat yung commandment na to, for example, YDC, sige lahat tayo. Oh, meron pa rin nakaupo. Nasaan sila? Nakakita kayo nakaupo? Meron ako nakita na. Meron ka May nakita ako nakaupo? May nakaupo pa. Meron ka nakita nakaupo? Ako meron. Meron din ako. Nasaan? Yung mga nasa taas. Ay, hindi. Sige, upo lang kayo. Hindi, I mean, ganyan yung nangyari. Imagine, merong rule, o tara, tayo. Pero merong hindi sumunod. May hindi sumunod. Merong hindi sumunod. O, siyempre, yung mga sipsip, king, lamunore tao. Haring Nebuchadnezzar, lan mo nung kasya sa bultok! Hindi, dito sa kwento, hindi naman yung sa taas. Hindi yan. Example lang to, example. Mababait po yung mga yan. Hindi kayo, kaganakada rin. We appreciate you guys. Praise God for your lives. So, bakit ganun sila? They were determined not to bow down and worship the golden statue. Bakit? Because they know na ayaw ng Panginoon na meron silang sasambahin. Yes. Yes. Now, gaano kayo kasi... siya akong maglakad, yung pala wireless. Gaano kayo kasigurado na ang Diyos lang yung sasambahin nyo habang buhay kayo? Gaano kayo ka-firm? Gaano kayo ka-decided that no matter what happens, you will only worship the Lord? Ang bira, yung sasagot. Pwede kayo magsalita. Paano? Gaano kayo kasigurado na yung sasambahin nyo lang ang Panginoon? Tignan nyo! Pakikuha ng information. Bakit isa lang yun? You're telling to us
ito real talk lang, that you're learning and you're enjoying Amen. the unfailing faith of these people. Honestly, personally, I'm expecting a different response from you. Yes. Ang simple lang ng tanong ni Pastor Joshua, gaano kayo kasigurado? And yet, walang sagot from you. Isa lang yung sumagot actually. What's happening? Kala ko natututo tayo. Ano yung nangyayari? Kala ko may nangyayari. Upo na Kailangan tayo. natin pag-isipan. Sige, we may now be seated. Upo na tayo. You see? You see? Kasi kailangan, always remember the word that we're learning are not just for us to learn. Dapat nakikita sa ating mga salita at sa ating mga gawa. Dahil kahit gaano pa kaganda ang word, ka-powerful ang word, that is the truth. But if kung hindi nakikita sa atin, nonsense. That's why, really, I'm saddened. Medyo nakakalungkot na coming from you guys na dapat at this point in time, we're all sure. Hindi na tayo dapat nahihiya eh. Amen. Baka may mga nahiya pa, dapat hindi na tayo. This is the time that we have to be firm, bold, empowered, because the Holy Spirit is with us. Hopefully, the next time that you are going to ask, actually, pastor pa yung nag-ask. Paano kung yung mag-ask pa sa inyo, yung pwede pang pumatay sa inyo? Yeah. Mayor Ramo. Oh, gaano ka kasigurado? Kung di mo masagot yun, paano na lang? And I believe, no, this generation surely will stand up dun sa bagay na talagang magiging bold tayo. It starts with us. Amen. Always remember that. And, Pag-irokupin, pati forerunner, may nahimik eh. and siguro YDC, no, for you to understand what we are talking about, refusing to bow down and to worship any idol is really a matter of the heart. It is a heart condition. So, kung ano yung magiging action mo, kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, it starts of what is inside of your heart. Kung ano yung nasa loob ng puso mo. Kasi whatever it is that is inside your heart, sinabi ng Proverbs 4:23, will direct the course of your life. True. Will direct every actions you do. So if you are not bold enough to proclaim who your God is, then it shows who is seated at the throne of your heart. Nagigets nyo ako? Amen. Amen. Kapag hindi ka nagiging confident, kapag hindi ka nagiging bold enough, kung hindi mo pinapakita or pinoproclaim sa marami or even sa naging sagot nyo kanina, it shows, it will expose what is inside your heart. At makikita natin doon, maybe siguro caught off guard ka lang sa naging tanong ni Pastor Joshua or maybe you are not really taking it seriously. But if you have this heart that is full of gratitude towards the Lord, if you are really worshiping the Lord, ang magiging response mo kapag may nagtanong sa'yo, sigurado ka na bang sasambahin mo yung Diyos na yan kahit kapalit ang buhay mo? Ang sagot mo is, Amen. Your response will be, Lord, whatever it takes, I will worship you. Amen. May respond kapag may lumapit sa akin tapos tinanong ako, seryoso ka na ba dyan sa faith na meron ka? If my heart is really full of God, nakakasunod. If my heart, kung yung puso mo is really filled with God Himself, if you really worship the God of the Bible, the proper response will be, yes, Lord, because you are the only one I worship. Amen. So kapag halimbawa may nagtanong ulit sa atin yan, kasi natuto na tayo ngayon, let us assess. Kumbaga tignan na natin ngayon yung puso natin. Let us assess what is inside our hearts right now. Siguro just take time habang nagde-discuss kami dito, pinag-uusapan natin dito. I want you to please assess what is inside your heart. What flows from your heart right now? Yun yung kailangan nating malaman. Sino yung nakaupo ngayon sa trono ng puso mo? Amen. Yan. Kasi baka meron din silang maling mindset that, kasi napag-usapan din natin sa Dep kanina, no? That yung idols, yung mga curved images lang. Yung mga santo lang na sinasamba ng mga Catholics. Yung mga Black Nazarene and all. But napag-usapan nga namin kanina that there are these more modern idols. Yes. Modern day idols. Modern day idols na hindi natin napapansin. We are worshiping these things. Or we are worshiping these people. Yes. Alright? Pero kailangan nating malaman na dapat, kagaya ng mga sinabi ng mga kuya natin, from beginning to the end,
dapat firm tayo na isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Yan lang yung Diyos na buhay, yung Diyos lang ng Biblia. Amen. Nakuha po ba natin? Amen. So, okay lang yan. Natututo tayo. Ayan, siguro to Natututo add up tayo. sa sinasabi ni Pastor Joshua, I want you to remember this. An idol is something that is taking the place of God in your heart. Yan. Remember that. No, tandaan niyo to. Yung idol, hindi po siya yung carved images na nakikita niyo, yung Santo Niño, ganyan, may, yung itim na Nazareno. That is not an idol. Actually, that is simply an object. But an idol is this. Someone or something that is taking the place of God in your heart. Yan. Kapag may kumukuha ng mas maraming atensyon, pagmamahal, oras sa puso mo, ng bagay ba yan, bagay man yan, laruan man yan, tao man yan, taking the place of God inside your heart, that is an idol. So, ibig sabihin, YDC, look at this. As simple as this. Ito. As simple as this cell phone right here can be an idol. As simple as this. If this gadget is taking the place of God in your heart, yung affection na meron ka, yung pagmamahal, yung oras, yung panahon, na dapat nasa Lord pero mas nagugugol dito, what is happening there, kahit na hindi ka conscious, ang nangyayari, this phone is already taking the place of your heart. Yan. At hindi na po ang Lord ang nakaupo. Sadly. Ganun po ang idolatry. Nakakasunod ba? And, siguro hindi lang cellphone, no? Pastor Hindi AJ, lang. Pastor AJ? Prophetic na Prophetic. naman yan. Kuya AJ and Pastor Joshua, pwedeng hindi to cellphone. It Yeah. can be the person that you are chatting with every day. It can be. Kuya, happy crush ko lang yun. Happy crush. Happy crush ko lang. May mga Crush bagong ko term lang na siya, happy crush. ganyan. Crush lang naman ako to. di na ako naniniwala sa mga happy crush na yan. Happy crush ko lang Lumalalim siya, kuya. yan. Pero, Lumalalim yan. Meron crush, di ba? Kapag crush mo yung Happy isang crush, tao, happy crush. kapag crush mo yung isang tao, you are showing what? Affection. Affection. True. Towards that person. If we are showing affection towards a person other than the Lord, what we are already doing is we are already showing idolatry. Yung crush na meron ka, na kinakausap mo na araw at gabi, madaling araw, tapos nakakalimutan mo nang mag-pray at magbasa ng salita ng Diyos, I'm sad to tell you, YDC, that you are already worshiping an idol. Ganun na po siya katindi. Actually, magigauge nila yan sa ganito lang eh. Simple math. Pakisabi, simple math. Simple math. Iyan. Ganito lang magigauge yan eh. Sino dito yung nagsasabi? Ito, ulit to ha. Chance na to ha. Ito. Ayan. Sino dito yung magsasabing ang Diyos na sinasamba niya si Jesus? Taas ang kamay. Amen. Yan. Natututo. Natututo. Praise the Lord Almighty. Alright. Gaano katagal mag-cellphone? 5 hours? 5. 5, 6 hours? 6. Di ba meron na ano yan? Meron na sa, para makikita Oo. mo yan sa mga phones. Screen time. Screen time. Kung gaano ka katagal nagsa-social media. Yes. So, matagal. Sino dito yung aamin na more than 3 hours siya nagpo-phone? 3. Praise God, More than. honest. Honest. 4 hours, 5 hours, kasi kasali yan sa more than 3 hours eh. More than. Alright. Sige, baba nyo na. Sino dito yung nagbabasa ng word, nagpipray, nagde-devotion ng an hour? Uy, marami-rami. Pero mas marami pa rin yung nagsiselfone. Sino dito yung nanonood ng Netflix? Ng Kuri-Kurian? Na nanonood ng mga bini? Marami mga ano dito, bloomers. So, imagine nyo to. Kayo na lang yung sumagot nito. Huwag nyo lang i-shout out loud. Sino talaga yung tunay ninyong Diyos? Ang Diyos, si Jesus ba talaga o yung cellphone ninyo? Si Jesus ba yung social media? Makikita ninyo yan. You can say it. You can say it. Pero makikita ninyo yan kung paano kayo namumuhay. Kanina nga, napag-usapan namin eh. Maraming bulag ngayon. Marami. Yung bago sila tumayo sa kama, yung tumatawa, guilty yung mga yan. Tapos una mong titignan yung text message, yung messenger mo, kung ilan yung nag-likes dun sa post mo. Come on, man. YDC, we need to be aware of this. These things, unknowingly, nagiging idols po natin Yes. sila. Even your dreams.
You were so passionate in parang achieving that dream of yours na nakakalimutan mo si Jesus naman yung magbibigay sa iyo niyan. Amen. Yung mga trabaho ninyo, yung mga pag-aaral ninyo, so kuya, masama yan. Hindi po masama yan. Yes. Maganda yan. Nagiging masama yung mga bagay na yan kapag mas inuuna mo na yan kaysa sa Diyos. Yun. Oo. Yun. Papaano? For example lang nag-aaral ka. Example lang to nag-aaral ka. Tapos merong assignment. Yung assignment binigay last week pa. Last week, so 2 weeks yung ano mo eh. May time Okay. malapit. May time malapit. mahaba na ang mahabang time. Tapos ipapass na sa Monday. Actually, yung iba meron ngayon sa pinapass na ngayon, online Online. na lang, ngayon. oo. O sige, ipapass na Sunday ng gabi. 12 midnight. Tapos gagawin mo siya kailan? 2 p.m. ng Sabado. Hanggang anong oras? Hanggang Hanggang alas- 5:30 para di na ako makapag-see you. Mag-YDC. Alam mo yung, it's so easy for us na pakipagpalit yung time natin sa Lord. Nakakalungkot no? Hindi ko sinasabing masama yan, please. Huwag niyong ito-twist yung mga sinasabi namin. Ang sinasabi ko lang dito, you can do that. Kapag bigay sa'yo ng assignment, gawin mo na. Yes. Kapag bigay sa'yo ng project, gawin mo agad. Tapos, i-safety mo yung 2 p.m. hanggang 5:30. Kung nag-overtime yung CU leader mo hanggang 6 o kaya 6:30, para yon sa Lord. Amen. Yun yung i-offer mo sa Lord. Kasi dyan natin makikita yung importansya ng Diyos ba? Gaano ka importante ang Diyos sa puso mo? O gaano ka importante yung mga pag-aaral, pagtatrabaho, lahat ng ginagawa natin sa buhay? Don't get me wrong, once again, I'm not saying that it is wrong to work. It is wrong to study. No, it is good. Pero hanggat pwede, prioritize natin ang Panginoon. Yes. Bakit? Kapag nakakalimutan natin ang Diyos, nababurnout na tayo. Totoo yun. Napapagod na tayo. Ano nangyayari? Tinatamad na tayong pumunta. Ayaw na natin mag-show up. So these things can be your idols. At yung kanina nga na-discuss namin, yung pinakamatinding idol na meron tayo, sino? Sarili. Sarili natin. Nakafocus na tayo sa sarili natin. Nagiging egocentric na tayo. Nagiging selfish na tayo. Lahat na lang ng bagay gusto mo pang sarili. Tapos sinasabi natin ang Diyos natin ang Panginoon. But everything that we are doing is for our own benefit lang. Kaya kailangan magbantay po tayo, maging aware po tayo. Lalo na sa pag-uusapan natin ngayon, hopefully mabilis lang to. Hopefully. Jesus' At name. least lagyan ko nitong hopefully Yes. para itamag lang. Basahin natin yung Exodus. Pagkita po natin yung Exodus. Ang sabi dyan, Exodus 23-6, you must not have any other God but me. Sino nagsasabi dyan? Lord. Ang Diyos. Lord. So, ito yung first commandment sa 10 Commandments na sinasabi niya. You must not make for yourself an idol or of any kind Or an image. or an image or of anything in the heavens, on the earth, and in the sea. Sige po, next. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children, and the entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. Tapos yung last verse, ang sabi niyan, Seven. ang sabi sa verse 6, ang sabi dito, but I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my command. Para nagka-technical difficulty. So ang sinasabi po ng Panginoon dito, dapat wala kang ibang Diyos. Amen. Dapat ako lang yung sinasamba mo. Ngayon, bakit? Merong isang matinding dahilan kung bakit dapat ang Diyos lang yung sinasamba natin. Si Lord mismo yung nagsabi, for I am a jealous God. Baka siguro iniisip nila, paano yun? Parang napaka-selfish naman ni Lord na gusto niya siya lang yung sambahin natin tapos Yeah. ayaw ni Lord na ma-enjoy ko yung mga bagay dito sa lupa. Don't get me wrong, no? Katulad ng sinabi ko kanina, baka isipin ninyo, kuya, paano yan? So, hindi na ako magsi-cellphone. Hindi po ganon. What we are trying to tell you is this, the Lord should not be, o yung mga bagay po, anong ibig sabihin dito? Hindi po dapat maagaw ng anumang klaseng bagay, yung trono ng Lord sa puso natin. We can freely enjoy using our cell phones. Pwede tayo manood ng Netflix, but not to the extent that we are missing out on who God is sa buhay po natin. Yung hindi na natin na-enjoy yung time na dapat na-enjoy natin with the Lord. Amen. Kaya nga, sinabi dito ng Panginoon, paano yun? Kasi selfish si Lord. Parang gano'n. Gusto ko lang yung sinasamba ninyo. Paano yun, Pastor Joshua? Paano natin sasagutin ito? Paano natin i-clarify? Ganito siya. Kasi, kaya sinabi ng Panginoon yun, pakatandaan natin to, no?
Because He has the right Yun. to be jealous about you. Yes. You know why? Because He was the one who created you. Amen. Amen. Siya yung may lalang sa Nilikha atin. tayo ng Diyos. Siya yung manlilikha po natin. Kaya nga meron siyang karapatan na sabihin niyang, seloso akong Diyos. Dapat ako lang yung Diyos na sinasamba mo, walang iba. Not your phone, not yourselves, not your dreams, not your studies, not your families, not your friends, not even your work. Dapat ako lang yung Diyos mo. Bakit? Because these things, blessing lang sa atin sila ni Lord, pero Amen. hindi dapat sila yung maging Diyos po natin. And one more thing, no? Siyempre, ultimately, no? Primarily, talagang si Lord ang nag-create sa atin. Yes. And alam ni Lord, mabilis tayong ma-distract. Yun. Mabilis tayong mawala. Mabilis tayong, yung attention natin, makikita nyo din sa sarili nyo, no? The attention that we have, mabilis ma-redirect. Same thing na akala natin, okay lang. Nagbibigay ako ng time dito, okay lang. Oh. Kasi nag-i-enjoy ka eh. Kaya nga, sinasabi ni Lord na dapat ako. Yeah. No? Kasi kapag pumunta tayo dito sa ganitong klase ng atensyon, dito Yeah. sa lugar na ito, pwede natin ikawala. Ganon tayo. Mamimislead tayo dun sa bagay na akala natin magbibigay ng kasiyahan sa atin, Yeah. magbibigay enjoyment sa atin, not knowing, not realizing we are going to our death. Yung ikamamatay at ikapapahamak natin. Bakit? Hindi natin namamalayan kasi na-enjoy natin. Always remember that our heart is deceitful in nature. Amen. Natural siyang mapanlinlang. Kaya nga, ganoon ang sinasabi ni Lord, no? Kailangan you guard your heart. Even God, as we, see Him as the only God, dapat ganon lagi yung puso natin. Yan. Kaya don't get us wrong, no? I will Yes. go back to this. We're not here to condemn you, just Yes. like yung nangyari kanina. But we are hoping that we are all learning here. Yes. No? Hindi to kasi parang pinupuntahan mo lang eh. Ang YDC, hindi lang to yung parang isang subject lang ng school. Na okay lang na mag-absent ka o hindi. Hindi. Kailangan natin ito. Essential ito Yes. para ma-prepare tayo. Kasi ang tunay na laban ng buhay, wala naman dito. We are here to prepare. For what? For the real battle. Where? Paglabas mo sa Outside. YDC, paglabas mo ng church, pagpasok mo sa bahay, pagpasok mo sa school. Kaya nga yung tanong kanina, I'm really affected. Pero, of course, we are here to learn. Yes. Amen. If somebody would ask you, no, kung gaano ka kasigurado, we're praying na by this time you are sure. Kasi alam nyo, yung simple lang nasabihin mo ng yes, di ba simple lang yun? Di ba? Praying by this time because alam nyo, ang daming mga bagay na pwedeng mag-distract sa generation natin. Because this is the generation that you are living in is the me generation. Maraming mga bagay na nandyan, create, para mapunta doon ang focus mo. But then if you are sure of the Lord, of your standing in the Lord, Yan. kahit anong ilabas ng mundo, hindi ka mapapariwara. Kasi nga, sigurado ka. Kaya nga, whenever, once again, itatanong sa inyo, kung sigurado na kayo, yes, by the grace of God. Amen. Ganoon dapat. Again, this generation will surely stand on their faith because God is with them. Amen. 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 Same thing na mag-refuse. Kasi tingnan nyo to Shadrach, Meshach, Abednego, isama natin si Daniel. Yeah. They are the minority. Imagine nyo, 3 kayo, 4 kayo sa North Korea. Kasama niyo mga North Koreans. Tapos, Ang sino bihira. bang president doon? Si Kim Kim Jong-un. Jong-un. Oh, Kim Jong-un. Kimchi. Kim Chi. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-un. Magde-declare siya ng ganon. Pero nagtatrabaho kayo sa government ng North Korea. Ganoon yung sitwasyon ni Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi ganon kadali. Against all odds yun. Kasi akala natin, kasi kapag ganito yung setup, ang daling mag-yes eh. Yes. Ang daling sige, hindi ako mag-ano kasi we are the majority. Majority tayo ngayon. Actually, lahat tayo. Pero nasa ibang setup sila. Kaya kailangan nating mabuksan yung isip natin. Wala sila doon sa bansa nila. Wala sila doon sa comfort place nila. Nasa Babylon sila. Nasa pagan place sila. And yung hari na kung kanino sila nagtatrabaho, may ganitong klaseng instruction na kailangan nilang mag-bow down doon sa gold statue. But they refuse amidst
despite of all the odds, kahit aapat lang sila, kahit tatatlo lang sila sa milyon-milyong tao doon, bakit? Doon sa tanong ni Pastor Joshua, alam nilang sagutin. Kasi sigurado sila sa Diyos nila. Amen. Kaya nga, ganun kung reiterate sa inyo, yung kahit ganong simpleng tanong lang, masasagot mo na yung number 1. Yan. If you're sure, if your answer is yes, kahit anong idols pang maglabasan, hindi yan, walang mangyayari, hindi sila makakaano sa'yo kasi sigurado ka. Same thing with those 3 friends. And gusto ko lang din sabihin, no, yung sinabi ni King Nebuchadnezzar that they should bow down. Actually, nakadikit yan bow down and worship. Worship. Kasi yung isa sa mga meaning ng pagluhod, alright, is pagsamba. It is to worship. Oh, it is to worship. Ganun siya. So, ngayon, isi-segue lang natin. Asan yung mga lalaki magtaas ng kamay? Okay lang, segue ko lang na mabilis. Daming mga boys na. Asan? Sige, tayo nga kayo. Yun, no? Uy, yung popo. Sa ting dalalaki din. Wapin, Question number 1. Naka-makeup pa yun. So. Naka-makeup yung nasa gulat, ha? Hindi, yung mga worship team po. Praise God, praise God. Ating tamang makeup team ngayon. Maganda yung... Praise So, the Lord. sa ating mga lalaki, sino sa inyo yung pinagpipray or siyempre sa mga darating na pagkakataon, magkaka-family? Yan. Meron? Lahat. Alright. So, siyempre, bago ka magka-family, kailangan mo munang magpakasal. Amen. Oo. Ngayon, meron na tayong ginagawa ngayon na bago ka magpakasal, kailangan Nagpo-propose. Dati kasi Mag-propose pamamanhikan yan Oh, eh. dati Oo. pamamanhikan. Ngayon, Pero nagpo-propose. alam nyo, segue lang, mas maganda gawin nyo yung unang pamamanhikan Oo. bago mag-propose. Yeah, kasi may manigan ko, 2 days na bago kami 2 kasal. days na eh. So, pogi daw. Oh. Ganito. Meron kasi tayong maling notion na nakuha natin sa Western countries that every time that somebody proposes to someone, laging nakaluhod. Diba? Luluhod ka. Will you? Kikilig na rin. Uy. Hindi, ganito yung naging ano ngayon eh. Ito yung kultura ngayon. Will you be, ano? Will you be my wife? Yan. Will you marry me? Will you marry me? Ayan. Nakaluhod-luhod, ganyan-ganyan. But, YDC, men, boys to men. Mag-BTM sana tayo. Ayan. Ala na kasi. Last year pa ito, last BTM eh. Ang gawin po natin, let us break that mindset. Yes. Bakit? Hindi natin napapansin that we are worshiping that person. Kasi nga, we are bowing down to that person. Baka magtanong kayo, ikaw ba, pastor, paano ka nag-propose? Yakong baka na ako mag-propose, makaluklok makamakanya, kuwetong bitas. Seryoso to! Boys, makinig kayo. Real talk yun, tol. Nakaupo kami sa parang pew, sa may Subic. Sa Subic, no? Subic, Grabe. Praise God. Binigyan bulaklak. Pagkabigay kong bulaklak, syempre may shakya kasi at hindi delivery ka rin eh. So may shakya. Ang ginawa niya, nilagay niya sa tabi. Pagkagulot niya, gulot Fernando. Seryoso yan. You know why? Because we have been taught na kapag magpo-propose ka, huwag ka luluhod. Bakit? It is an act of worship. Yes. Bowing It's down. an act of worship. Every time that you are bowing down, for example, sa mga Catholic schools, merong every first Friday Mass. May mga tumitigil, Merong, diba? merong May mga, tsaka lumuluhod. yung lumuluhod lalo na, kasi required yun eh, attendance. So, boys, lalo na sa pagpo-propose, you will not worship that person. You will worship with that person. Amen. Pero hindi siya yung i-worship natin. Yes. That's why I hope we will set that standard today. Amen. That kung darating yung pagkakataon, wala magpo-propose mamaya. Kung darating yung pagkakataon, nakakailanganan na natin mag-propose. Kung hindi pa darating ang Diyos, then let's do it the right way. Amen. And it is a direct violation of that verse 5 Oo. You must not bow down. to them. You must not. Bow down to anyone but me, says the Lord. Ang Diyos po yung nagsabi niyan. Clear ba tayo dun, boys? Clear ba tayo dun? Amen. Si Kuya AJ, alam niyo paano nag-propose? Sige, upo na kayo. Alam niyo paano nag-propose si Kuya AJ? Gusto niyo kwento ko? Kwento me. Nandito kami sa may Amsik. Merong swimming pool dun eh. Nanilagay ito swimming pool ka rin, sir? Islamsik. 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 So, merong ano dyan. Kaso magsusurprise yung tao. Tapos, 10 minutes na pala. Uy, sisiran mo yung kwento na yan. Wala pa man. So, ang ginawa, andun yung family. Proposal na to eh. Andun yung family.
andun yung friends, CUs, uplines and downlines and everyone around them. So, si Kuya AJ, simple lang. Ang ginawa niya lang, merong fireworks. Di ba fireworks na tayo? Meron. Solid. So, pagdating ni ate mo, Jen, May pa-lights pa. may pailaw pa, may pa-sound system pa yan eh. Pagdating ni ate mo, Jen, dumiretso na doon siya may stage. Tapos, nakatayo lang sila. Pero merong mga sinabi, English siya kasi dangalway, ako kaya. Pero hindi lumuhod. Ha? Pero hindi Hindi lumuhod. lumuhod, nakatayo lang. B, you will marry me. Is that even a question? Baligtad pala yun eh. Hindi kasi, wala nang hindi yan eh. Hindi, sinabi na, burita kakayabi for the rest of my life. Hindi kasi akala nila pampakilig yun eh. Di nila alam meron talagang effect yun. Yes. Yung Yes. pag-bow down. Yung akala nila, gentleman sila. Oo. Alam nyo, kailangan maging discerning din tayo, YDC. So, ngayon, mga babae. Yan. Taas lang kamay, mga babae. Mabilis lang to. Kapag naman, merong nag-propose sa inyo sa takdang panahon, ha? Poto, mag-propose ka kayo, Poto. Please get my donut, sana, ne? Please drink this juice, sana, ne? So, baka merong mag-propose sa inyo. Kunyari, Lino Hudyo. Stoy, tayo ka. Hindi naman sa nire-reject mo siya, pero let's do it proper way. Alright, let's do it proper way. So, pwede naman kasing makaluklok. Pwede naman makatalakad. Ito. No condemnation to those who did it before. Pero at least, Ngayon, may alam tatama na lang natin. natin. Oo. Seryoso na yan. Karakal ko pa sana kwento kaya kayo. So, sana lang ito yung gawin po natin. Right? Gawin po nating tama. Kapag sigurado ka na sa tao na yun yung binigay ng Lord sa'yo, wala nang will you marry me. You will marry me. Yun na talaga. No choice. Para sa susunod daw, pahiga na lang Pero magpo-propose. actually, totoo yun eh. Yung kapag proposal, pamamanhikan, wala nang tanong-tanong Actually, kasi di ba, sigurado parang ka na. given Yes. na yun eh. Kaya nga yung advice sa atin, no, talagang kapag ready ka na mag-asawa, doon ka Doon palang ka magbo-boyfriend Oo. or girlfriend. Eh ako makulit. Yan ako masyas buntok. Nako, sa likod. Ne, may ako nako, sa likod. Eh, yun Bakit? eh, family ting buriyo. Marakap kayo Naman, nasakit kayo eh. Pilit siyang buriyo. Wag na. Kayo It's mag-post not worth it. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Ano. Naging boyfriend mo ba lahat? Oh my God. Wan eh. Naging girlfriend mo ba lahat? Isa yung nanakit sa'yo, kaso kasi taga-sulo mo eh. Pero, hindi yun. Segue lang po para at least meron Oo. tayong natututunan. But anyway, just like the three friends, Yes. they didn't They bow didn't down. bow. Ni hindi man sila, sige kahit ngayon lang eh, wala mang ganun eh. Tsaka para lang alam niyo yung katulad ng sinabi ni Kuya AJ kanina, yung Babylon, punong-puno siya ng Diyos-Diyosan. No, totoo yun. So talagang Marami. hindi lang po yung golden statue na tinayo ni Nebuchadnezzar yung Diyos nila. Pero marami. Marami sila mga Diyos-Diyosan. Yan. Inad lang ni Nebuchadnezzar yon. Kaya talagang mas mahirap para sa three friends Yes. yung culture kung nasaan sila, but yet they remain faithful. Yes. Yan. And you should as well. At saka, ito, learning lang din to, no? Para bago tayo lumipat sa points natin. Hindi naman sinabi ni Nebuchadnezzar na huwag nyo lang sambahin yung Diyos na meron kayo. Ang sinabi lang niya, kapag narinig nyo to, mag-bow down at worship kayo sa akin. Kagaya na sinabi ni Pastor Radley kasi marami pong Diyos-Diyosan sa Babylon. So parang sinasabi lang ni Nebuchadnezzar, i-add nyo ko. Idagdag nyo lang tong statue ko na ba, parang Diyos nyo. It seems right, eh. No? Yes, it seems right. Yes, Pero yes. they did what is right in the eyes of the Lord, hindi sa harap Amen, ng amen, King amen. Nebuchadnezzar. So, diretso na tayo. Let's go. Alright, so ang sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they made a firm decision to be loyal to their God until death. Third. Amen. Hanggang kamatayan na to, YDC. Hanggang kamatayan na to. Amen. Yun. Check natin to. Ang sabi Yes. dito, sige, basahin ko lang na mabilis. Daniel 3:13-17, ang sabi po dyan, Then Nebuchadnezzar flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Bakit nga kasi sinumbong na sila? Haring Nebuchadnezzar, ayaw nilang mag-bow down. They don't want to worship your golden statue. So nagalit si Nebuchadnezzar. Tapos ang sabi dito, when they were brought in, Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? So, totoo ba na ayaw ninyo? Ang sabi dyan, I will give you one more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instrument. Ito yung ginawa ni King Nebuchadnezzar. Ayaw nyo.
Totoo yan, ayaw nyo ha. O sige, bibigyan ko yung isa pang pagkakataon. Another chance. I'm gonna give you one more chance. One more chance. Itong one more chance na to, hindi to one more chance ng pag-ibig. Buhay at kamatayan ang usapin dito. Life and death. Life and death situation. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. And then what God will be able to rescue you from my power. So eto na. Mas tumindi na. Kasi binigyan na sila ng isang pagkakataon pa. Kasi nga, una, they refused na. Tapos, ang sabi dito, no, 3 Hebrew boys had the chance to worship the golden statue. Ano to? 3 Hebrew boys, ano? King Nebuchadnezzar gave them a chance once again. Pero sobrang determined nila. Sobrang firm nila na kahit anong mangyari, hindi nila papalitan ang kanilang desisyon. Check natin to sa verse 16. Ang sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Ito yung nagisagot nila. Ganito sila nag-respond sa sinabi ng hari na papatayin ko kayo kapag hindi kayo nag-bow down and worship. Oh, Nebuchadnezzar! Shastan, eh? Hari yung kausap nila. Take note of this. We do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Ito yung paninindigan ng tatlong bata. Para lang alam nyo kung gaano kabata si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nasa 19 years old lang sila this time. Ganun lang sila kabata, nakausap nila yung hari. Kung itatapong kami doon, yung Diyos na sinasamba namin, ililigtas na kami. He will rescue us from your power, your majesty. Ililigtas niya kami sa kamay mo. Mas malakas siya sa iyo, your majesty. Tapusin natin. Verse 18. But even if He does not. Ito yung sagot po nila. Alam namin na ililigtas kami ng Diyos namin. Pero kahit hindi niya kami iligtas, we want to make clear to you, your majesty. Gusto naming sabihin sa iyo. Gusto naming ipamukha sa iyo, your majesty, na hindi namin sasambahin yung Diyos na sinet mo. Ganito katapang, ganito katindi yung katatayuan ng 3 friends ni Daniel. Yes. And merong secret dito eh. Alam niyo kung ano yung secret doon? Ano yan? Because they know who their God is. Amen. Dahil kilala nila kung sino yung Diyos na sinasamba nila. Na-discuss nga sa atin, alam mo yun yung, siguro sobrang memorize nila yung Torah, no? Yung Torah, yung first book of the Bible po. And in line with that, mabilis lang, okay lang. Meron lang akong gustong itanong sa inyo. Sean, 1 plus 1. Pakibigyan ng mic si Sean. 1 plus 1. Sound check. 1, 2. 2. Oh? Sound check, 1, 2, 2. Sean, 1 plus 1. 2. 2. Pasa mo sa likod mo. Chi, 1 plus 1. 2 daw. Sige, balik nyo na kay Rap. Okay, Rap. Rap, punta ka sa bandalikod, Rap. Rap, doon. Dito. Sige. Si Raf, baka alam niya din. Ikaw, Rap, tatanungin kita. Tatanungin ka namin, Rap. Yan. Nilawakan mo na rin. Yan. Rap. Tatanungin kita. 1 plus 1. 3, Pastor. 3. 3 siya. Sure ka dyan, ha? Sure ka na sa 3? Punta ka sa likod. Hanap tayo sa Sige, likod 3 na daw pwede ang nating sagot ni Rap. matanong. Ano ulit, Rap? 1 plus 1? 3 po. 3. Okay. Ito, 2 yung sa kanila, no? 2. Okay. Hanap tayo ng forerunner siguro. Weird. Forerunner. Asan yung mga Hana. forerunner na? Ay, ito. Magkatabi to. Yung Team Loki. Ayan. Si Ate Katap. Bigay mo kay Ate Katap. Ayun, sige, nakapink siya. Kay ngayon. Ate Alessandra Nicole. Di naman magpipink yan kung ano eh. Ate Katap, 1 plus 1. Ay, birthday na. Hindi ko alam. Last year pa yata may birthday eh. Ate Katap, 1 plus 1. Para sa akin, 3 din. 3 din. Ooh. Forerunner si Ate Katap. Oo, forerunner siya. Worship leader din, no? Worship leader din. Kakagraduate lang yan eh. Meron, no? Yung katabi niya, Yung katabi niya, si Ate Hana. si Ate Hana. Hana. Forerunner din. 3 pas, 3. 3. 3. Baka lang buko yata. 1 plus Sa may mga bandang likod pa yun, no? Dun Si sa may- Mix. Si Migs. Andun siya? Nandyan siya, si Mix. Kayo po, Pastor. 3 po. Wow. Huwag kang aalis niya. Tanungin mo yung katabi niya. Tanungin mo si Niel. Si Ay, si Niel. Niel, bago yan. Sige. Check natin. 3 po, Pastor. 3 3. din. Okay. Magtanong tayo ulit ng isa ba? Sige. O, sige. Magtanong tayo ulit ng isa ba? Bakit, diba? Balik natin kay Sean. Kay Sean na lang.
Shan, what do you think is the answer? Kasi merong, ilan sila nag-3? Ito, si Raf. Mga nandun din. Sa 4, 5, Lima. 6. Ayan, mga 5. 1 plus 1. Equals 2. Ha? Equals 2. 2. Eh, tama garamdam niya. Tabalo. 1 plus 1. Equals 2. 1 plus 1. 3. 1 plus 1. Gaano ka kasigurado 1 plus 1? Pasa mo nga sa katabi mo. 1 Caitlin, plus 1. Caitlin. Ayan, paano niya? Caitlin. 1 plus 1. 2. 2. Biya salamat din eh. Ano eh? Ayun, may nagtataas ng kamay sa may likod eh. Sige, JM. Ay, B1. 4 po. Kasi nung inulog po sila, 3 po, tapos naging 4 po. So ano na talaga yung sagot? Ipasa mo sa katabi mo, tingnan natin. 1 plus 1. 1 plus 1, brother? 11 daw. 11. Hindi ikaw, ano sagot mo? 1 plus 1. Personally, ikaw. Oo. Sa'yo. Ano Hindi yung sagot mo sinabi ng talaga? iba, ikaw. Ikaw, tatanungin ka namin. 1 plus 1. Yung sa'yo, yung sarili mong sagot. Ako sagot ko dyan. Ah, Nadyalan ka. 3. 3. 3 din. Okay. Oh, 3 na siya. Ayun, Oh. nag-3. Pwede mo na siguro kayo. Nag-3 na si kuya. Oh. May nag-3, may 2. May Nag-stick 3. sa 2. May nanatili sa 2. Yes. At merong nag-3. Nag-3. Meron pa nag-4. Meron ng 4. Pero may biblical interpretation yung 4. Pero check natin. Alam nating lahat dito. We all know that 1 plus 1 is equal to Magellan. Alam natin that 1 plus 1 is equal to 2. Tama. Tama. Kahit yung 1-year-old, alam parang yan di pa sila sigurado. Parang nagtatanong sila sa mga sarili nila, tama ba yung ginagawa natin? We all know that 1 plus 1 is equal to 2. Pero dahil merong sumagot na mangilan-ngilan na 3, meron ng sumagot ng 3. You know why? Because ganito kasandaling masway sa mundo ngayon. Yes. Ganito kabilis. Kasi imagine, these 3 Hebrew boys, Daniel's friends, iba na pala yung title ngayon, binigyan sila ng pagkakataon. And we gave you a chance. Somebody stood up. Somebody stood up. And somebody questioned yung meron siya. Talaga 4? bang pinor pa? Una, 11 pa nga yung sagot eh. Pero bakit ganoon? Because kailangan natin makita YDC. Simpleng social experiment lang naman. Kailangan natin makita na dapat kahit anong mangyari, firm kayo. At magiging firm lang kayo kung kilala ninyo kung saan or kung bakit niyo kailangan maging firm. Bakit? Sino ba yung tinayuan ni na Shadrach, Meshach, and Abednego? Ang Diyos na buhay. Amen. Amen. Kahit anong mangyari, ang sinabi nila, alam nyo, ganito katapang yung mga kabataan na to. Gusto lang namin malaman mo, Haring Nebuchadnezzar, na hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo dahil alam namin na yung Diyos na sinasamba namin buhay. Pero kahit na hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami sasamba sa iyo. Amen. Why? Because they know who their God is. Yes. And this is how important if you really know who God is. No, gusto ko lamang ibigay ulit yung naging illustration natin kanina or konting info lang. If the truth really been applied sa buhay mo, yung katotohanan na kung sino yung Diyos, hindi mo lang siya basta alam, but then again, naranasan mo siya experientially sa buhay mo. Naging totoo talaga, nakilala mo yung Diyos sa aspeto ng finances mo. Nung time na nagkasakit ka, naranasan mo na pinagaling ka niya. Nung mga times na nalulungkot ka, naranasan mo yung Diyos na naging kagalakan mo siya. It will be clear to you na talagang kilala mo yung Diyos. Kaya regardless of any sway outside of this world o sa labas man ng church na to, magiging persuaded ka pa rin. Magiging persuaded ka pa rin na dahil kilala ko ang Diyos at naranasan ko siya, hindi ko na siya pagpapalit. Amen. 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 That's If true. the truth of who God is really been applied sa buhay mo. Amen. Kapag talaga na-apply na siya sa buhay mo, hindi lang yung basta alam mo siya, but even as you go along your normal days, nararanasan mo kung sino talaga yung Diyos. Doon mo talaga malalaman talaga na kilala ko yung Diyos na sinasamba ko. Hindi lang siya lip service na katulad niya nung sinabi nyo kanina. Yes. Kasi posible to. And it may be a sad reality that you are here knowing the Lord, pero kilala mo lang siya katulad ng mga demonyo, kilala nila yung Diyos. But look at this. The demons trembled. Sadly, sometimes us, we don't.
It is a sad reality. Yes. Yan. Kaya kailangan natin tignan yung mga sarili natin. If we really know the Lord, Yan. the reality of who God is will be applied sa buhay natin. Yan. Mararanasan natin siya in even the simple things sa buhay natin. Sa paggawa mo ng assignment, sa pagkilos mo sa bahay, kapag kinakausap mo yung parents mo, lahat ng pagkakakilala mo sa Diyos, it will be applied to your daily lives. Kailangan siyang makita. At by that, you will understand and you will know who really God is in your life. Amen. At hindi Amen. ka na matitinag sa kung ano pa yung mga sinasabi ng mga tao dito sa mundo. Amen. Kasi bakit? Kasi naranasan ko na siya. Katulad ni David, nung sinabi niya, nung may part na sinabi si David sa Psalms, sinabi niya doon, di ba, taste and see that the Lord is good. Siya mismo, yung psalmist, masasabi niya na that the Lord is good and the Lord is loving. Bakit? Kasi naranasan niya na. Yan. Amen. You may be here in this place saying, totoo ito, malugod yung God na ning Calvary. Pero isa ka lang sa mga nagsasabi kasi hindi mo talaga siya naranasan. While in fact, yung katabi mo, sobrang nararanasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi nararanasan niya. He or she is recipient of who God is. Kaya nga dito niyan tayo magkakatalo. Dito tayo magkakatalo. Sino nga ba talaga, or ano nga ba talaga, ang puso na meron tayo patungkol sa Diyos? Yung ba mga puso natin, katulad din ba ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Kasi sila talagang naranasan nila yung Diyos. That they are willing to say and declare, even if He doesn't. Ganito sila. Let me translate this for you. Ganito sila ka-confident na kilala nila yung Diyos. Kahit na hindi dumating yung answered prayer ko, I will still worship the Lord. Kahit na hindi dumating yung ganitong klaseng blessing na meron ako, I will still worship the Lord. Amen. Kahit hindi gumaling ako ngayon, I will still worship the Lord. Amen. Ganun po yung meron sila. That is how confident they are. And let me apply it siguro sa mga buhay mo. Sa mga kanya-kanyang buhay natin. Kahit na hindi muna ako mag-girlfriend, boyfriend ngayon, I will still worship the Lord. Amen. Kasi why? Nararanasan mo eh. It is experiential. Kahit wala muna akong love life ngayon, I will be okay. Kasi nararanasan ko yung glory ng Lord. Amen. And the question right now is this. Let me tell it to you. Ganito yung question niyan. Do you experience Him? In your private life. Sa mga nag-amen, praise God! At sa mga nananahimik naman ngayon, you must assess yourself. Am I really experiencing God or not? Amen. Sa mga nag-amen, praise the Lord kasi nararanasan nyo siya. Sa mga nananahimik naman, do we really experience the Lord? Amen. That is the question that we need to ask. Answer. Yes. Oh, the answer. Rather. Yes. Ang ganda lang nung social experiment na ginawa natin kanina. It is a simple yet powerful experiment. Hindi aksidenteng unang tinanong mo si Sean. Kasi nakita ko yung paano gumalaw ang Holy Spirit dito. Tinanong mo si Sean, he was so sure of the answer 2. Yes. Tapos dumaan yung mga 5 sumagot ng 3. Yan. Diba? Bumalik sa'yo yung mic, Sean, and I am observing you. Pwede niyang sabihin, mag-3 na lang ako. Kasi yun, baka kapag magtutuwa ko, mapapahiya ako. Kasi yun yung ginagawa ng lahat. But I've seen Sean, 1 plus 1, Sean. Again, second time, 2. Without any thinking twice. Kasi, in a classroom setup, Kristiyano ka, lahat nangongopya, pwede mong sabihin, mangopya na lang din kaya ako. Kasi nangongopya na silang lahat. Kahit alam mong tama, hindi mangopya. Pero ang isang taong nangahawakan sa mananampalataya, kahit lahat na gumagawa mali, Come on. hindi ka pa rin gagawa ng mali. Amen. Dahil kasama mo ang Panginoon. That was a very good example, Sean. That was a powerful manifestation of what unfailing faith is. Amen. You will stick on to what you believe is true. Yan. Because you believe the Lord is pleased when you're doing the truth. Yes. Amen. Ganoon. Kahit lahat na ng kaibigan mo ginagawa ito, pero kung alam mong tama, mag-stick ka pa rin. Kasi You won't conform. Totoo na sa'yo eh. Yes. It has been made real sa buhay mo. Napakasimple, pero ganun talaga yun. Gawin lang natin tong i-apply na talaga natin sa buhay. Mabilisan lang bago tayo lumayas sa point number 2. Sino dito yung mga nag-aaral? Sige, babaan nyo na. Meron tayong mga campus sumpukan ngayon. Yun.
In every school, merong campus sumpukan dahil nagli-lead yung mga forerunner. Kuya, gusto namin mag-campus sumpukan, pero wala kaming forerunner. Start nyo yung campus sumpukan sa inyo. Have a fellowship with your co-believers, tapos mag-invite kayo. Kuya, hindi namin alam paano. Ask your forerunners on how to do it. Tuturuan nila kayo. Kuya, paano bawal sa school? Do it anyway! Yes. Amen. Yes. Then do it! Amen. Paano bawal sa work yan? Hindi pwede maglagay, magiging proselyter ako, proselyting yung lalabas, then do it! I would rather obey God rather than human being. And a very concrete example is our church. Bawal ang mga services nung pandemic. Pandemic. Pero ang church, boldly because of the will of God, still opened. Why? Because the church is empowered. The church is filled with the Spirit. The Amen. leadership, kahit pa ipagbawal, kung alam mong kung alam mong will ng Panginoon ang gawin ito, kahit ipagbawal pa ng lahat, gagawin mo pa rin. And don't worry, kasama natin ang Panginoon. Amen. Hindi po namin kayo ini-encourage to disobey. Ang usapin po dito about our faith. Ang atin na pong pananampalataya. Sino dito yung nagpipray na makakonquer natin yung school na kinabibilangan? Amen. Yes, 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 yes. Taas ng kamay, come on. Come on, hallelujah. Lalo yung kay Ibes na magtas siyang gama, Bible school nito eh. Alright? I-win. So, Kailangan pa bang maborn again? So, lahat tayo, we want our school to be conquered by the gospel. Gusto natin, masama natin dito. And then it will start from you. Kailangan tumayo ka. Kung paano tumayo si Shadrach, Meshach, and Abednego, kuya, bawal eh. Start it anyway. Amen. Do it anyway. And praise God, hopefully, ano siya sa realization, no? Matupad siya. Ngayon, lalakarin din natin sa gwagwa niya. Hindi lang tayo dito sa Angeles. Hallelujah. Papasukin natin yung gwagwa. Amen. And your school, malapit lang yan eh. Pwede nating makonquer yan. Wag lang kayong matatakot. Alright? Dahil yung usapin dito, last days naman na eh. Pananampalataya na yung usapan eh. Kahit papatayin tayo sana. Sana eh. Kahit papatayin tayo, gamit ang ating pananampalataya, then, di mamatay na tayo para sa Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng verse natin dyan, Romans 14:8, and this will be our YDC verse challenge. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. I hope, YDC, ito po yung maging standpoint natin, na kahit anong mangyari, gagawin ko to dahil mahal ko yung Diyos. Amen. Kung mabubuhay ako para sa Diyos. Kung mamamatay ako, pambira, pagsisigawan kung mamamatay ako para sa aking Panginoon. And I hope wala nang matatakot. Amen. I hope starting today, kahit anong mangyari, gagawin natin to na mabubuhay or mamamatay tayo para sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Sorry, last na lang, mabilisan lang. Anong gagawin natin? Kung merong mga armadong tao, papasok dito, may mga Armalite. Tututukan ka, sasambahin mo pa yung Diyos na yan? Hi! Praise God. At least natuto na. Thank you, Lord. Natuto Thank you, na. Lord. Thank you, Jesus. Kunyari, siyan, barilanda ka ngeni po. Ang tanong siyan, sasambahin mo pa yung Diyos mo? Amen. Si ati speaker. Ano pangalan mo, te? Krisa May. Riza. Amo na pa? R. Riza May. Riza May. Merong Armalite na nakatutok sa ulo mo ngayon. Papatayin ka para hindi ka mamatay. Kailangan mong i-deny si Jesus. Ang tanong, mamamatay ka ba para sa Diyos mo? Amen. And that's how we should respond. Yes. Kapag usapin ng pananampalataya, kahit anong mangyari, para sa Lord gagawin ko to. Amen. Kahit anong mangyari, magpapatuloy ako. Kahit papatayin niyo ako ngayon eh. Wala namang papatay sa inyo sa amin, no? Pero kahit na meron, hindi rin namin itatatwa ang Diyos na sinasamba namin. Amen. For we know, siya lang ang totoong Diyos. Siya lang ang buhay na Diyos. At makakasama namin siya whatever happens sa kalangitan. At dahil dyan, pupunta tayo sa pangatlo dahil iba na yung tingin sa akin ng mga mahal ninyo sa buhay. Alright. Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they worshiped the Lord, even in the midst of the blazing furnace. Nagpuri sila kahit na ibabarbecue na sila. Sabi ng Daniel chapter 3, verses 9 to 27, so, binigyan na ng chance. Shadrach, Meshach, and Abednego, one more chance. Sambahin niyo ako.
Anong sinabi nila? So, hindi ka namin sasambahin, King Nebuchadnezzar. So, sabi dyan, King Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. Paano? Pasample ba natin? O, hindi na, hindi na. Pasample natin. Wag na. Pumangit. Hindi nagalit. Alam mo yung sobrang galit ka? Meron kayong kanya-kanyang galit na mukha ninyo. Pero sa sobrang galit niya, ito yung ginawa niya. He commanded the furnace to be heated 7 times hotter. Grabe. Sobrang init nito. 7 times hotter than usual. Imagine, paglagay mo pa lang ng pizza, dulok na yan eh. So, sasabihin lang natin yung mga temperature na mabilis. No? Meron lang kasing nilagay na temperature dito. Water, yung boiling point ng water, kapag nagluluto kayong pansik canton, 100 Celsius yan. Kapag boiling point of cooking oil, kapag namimirito kayo ng fried chicken, 300 to 350 Celsius yan. Kapag nagluluto kayo ng meat, kung gusto nyo na medyo medium rare, nasa 70 to 80 Celsius lang yan. Tama, no? Degree Celsius. Ayan. Kapag vegetable, mas mahina. Kasi kailangan dyan, hindi naman talaga malambot na malambot. Mas masarap kasi yan kapag medyo malutong pa. Alright? Iron melts. Yun nagtutunaw ng iron. Ayan. Ganito siya kainit. 1,510 to 1,538 degrees Celsius. So, ang nangyari yan, other steel melts, 1,300. Yung gold, sa pagtutunaw nila ng gold, ayan, ginawang 1,664 yung melting point ng gold. Pero ang usapin dito, so, kunin siguro natin yung pinakamataas. Yung 1,510 Celsius. Painitin mo pa ng 7 times hotter. Ganito yung ginawa ni King Nebuchadnezzar. May busit siya eh. May bastusan niya eh. So, basahin natin yung next verse. Ang sabi dyan, then he ordered some of the strongest army, okay, men of his army, para itapon si Shadrach, Meshach, and Abednego. So, they tied them. Tinali po sila. Kamay, paa. Ayan, mata. Ayan, tinali sila. Tapos, ang sabi dyan, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. Sige po, basahin lang natin na mabilis. And because the king in his anger had demanded such hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. Imagine niyo to, sa sobrang init ng orno, sa sobrang init ng furnace na yon, yung mga nagtapon kay Shadrach, Meshach, and Abednego, nasunog, namatay. Ganyang kainit yung orno kung saan sila tinapon. Pero hindi dyan natapos yung kwento. So Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. Basahin natin yung last part. But suddenly, nung pagkatapon nila, ilan silang tinapon? Sure na kayo dyan? O, baka mag-change mind pa kayo, wag na. 3 silang tinapon. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement. Napatayo! Paano yung napatayo, Pastor Radley? Paano napatayo, Pastor Radley? Napatayo! Si Haring Nebuchadnezzar, pa! Muna! Di ba 3 lang yung tinapon natin? Oo nga naman. Teka lang! Look! Nebuchadnezzar shouted, I see 4 men unbound! Nakakakita ako ng 4 na lalaki na hindi na nakatali, walking around in the fire, unharmed. Ito yung maganda. Ito yung sinabi ni Nebuchadnezzar, the 4th looks like a god. Wow. Kaya dito pumapasok yung sinagot ni B1. 1 plus 1 equals 4. Ano na? Naging 4 po sila. Why? Because Jesus was with them. Because Jesus was with them. Kasama po nila yung Panginoon. There's another in the fire. Kasama po nila yung Diyos. And alam nyo, sabi nga dyan, no? They were just walking around. Pero alam nyo, I do believe, na hindi lang sila naglalakad. Na hindi lang sila naglalakad dun sa orno. Alam nyo kung ano yung ginagawa nila? They are worshiping the God na nagligtas sa kanila. Ito yung naging response po nila. Nung kaharap kamatayan, but what they did, no, kahit mamatay kami, we will worship the Lord. And ito yung maganda. Ito yung maganda. Nung pinalabas po sila doon sa orna, sige, lumabas na kayo dyan. Nung pinalabas po sila doon sa orno, kahit buhok po nila, walang sunog. Yung mga damit po nila, hindi na sunog. Walang amoy sunog sa kanila. Hindi ko alam kung meron na kayong naamoy na nasunog na buhok, mabulok na rin eh. Yes. But imagine, these people was thrown, yung mga nagtapon sa kanila, nasunog na matay. Pero silang 3, because they stood up, they was firm on their faith, na hindi nila pagpapalit yung Diyos na meron sila. Not a hair on their heads
was singed. Ang sabi dyan, and their clothing was not scorched. They did not even smell of smoke. Grabe. Bakit? Kasi kasama po nila yung Diyos. Amen. And meron tayong kailangan makita dito po sa part na to. Nababasahin ko na rin yung verse na dito sa Isaiah 40. Ayan, 43:2. Ito yung patunay niyan eh. Kaya nga totoo yung Bible na sinasamba natin eh. Ano sinabi ng Panginoon? When you go through deep waters, I will be with you. Kapag dadaan kayo, sabi dyan, when you go to rivers of difficulties, you will not drown. Hindi kayo malulunod. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Why? Hallelujah. Sa pinakauna pa lang, nandun na yung Nandun na pangako yung eh. answer. Because I will be with you. Dahil kasama natin ang Panginoon. At mga kapatid, gusto ko lang encourage kayo, no, bago magsalita yung mga kuya po natin, kung ano man yung mga pinagdadaanan po natin ngayon, there's no reason for us to be depressed. There's no reason for us to be sad. There's no reason for us to have that anxiety over and over again. You know what? Just think of this. Palagi nating nire-remind to sa bawat isa, even us, nare-remind kami dito, na hindi ka nag-iisa. That the Lord is with you wherever you go. Nakasama mo ang Panginoon. Ayan, siguro bago kay Pastor Radley, no? Ang gandang realization nito kasi if you are to look at the story of these three friends, tignan yung sitwasyon nila. No? They are doing what is right. Ginagawa nila yung tama, yung wasto. They are worshiping God. But the situation at the back, at the hindsight, nawala sila dun sa lugar kung nasan sila. They were deposed. Sinakop sila. Parang wala kang makitang maganda sa kwento nila. No, yung parang, kung ako yun, siguro, Lord, bakit nangyayari to? Tapos napunta pa sila sa sitwasyon na yan, na ginagawa nilang tama, they refused to bow down to the idols, and yet, nag-stick sila dun sa kanilang pananampalataya. Against all odds. Because they knew na kahit anong sitwasyon na pagdaanan nila, maganda man o hindi, basta alam nila na kasama nila ang Diyos, malalagpasan at malalagpasan nila. Same thing with us all. Amen. You know, doing what is right will not exempt you from problems. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ginagawa ko naman yung tama eh. Nag-attend ako ng YDC, active ako sa devotion ko. Bakit ang dami kong problema? Hindi mo pwedeng sabihin yan eh. It will never exempt us from that truth because that is also a reality in us. But doing what is right, having an unfailing faith, having a firm decision, ito ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. With all those things, we too shall overcome just like those three friends. Amen. Mapagtatagumpayan natin kasi Amen. kasama natin ang Diyos. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. I think that will be all for me. Pastor Adley. Siguro, kailangan ko siya sabihin talaga. Pero ayun, may na-share kasi ako sa kanila before, and gusto ko lang siyang i-share din sa inyo. Notice in that story, nung time na nandun sila sa apoy, kapag babasahin mo yung verse 25 ng Daniel chapter 3, makikita mo doon na sinabi ni Nebuchadnezzar, yung isang tao doon, that one person looks like a son of God. Looks like a son of God. Sa ibang translation sa NASB, mababasa mo rin doon sasabihin ni Nebuchadnezzar, that one person looks like the son of the gods. The son of the gods. And habang binabasa ko lang to, na-share ko sa kanila, na-realize ko lang din na yung Isaiah 43 na binasa natin kanina, hindi lang siya konsepto. It is not a simple, profound truth. Pero yung Isaiah 43 na sinabi ng Lord kanina, I will be with you, it was made true. Paano? Through Jesus Christ. Amen. 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 He came on this earth to be with you. Nung time na silang tatlo, hindi sila nasusunog, hindi sila nasasaktan. We may never know. But when Jesus came into this world, He experienced pain. He experienced suffering. He experienced the problem, the distress, the sadness na nararanasan mo para masabi niya talaga na naiintindihan kita. Para yung salita sa Isaiah 43, masabi niya sa atin, I will be with you. Yes. Na hindi ako indifferent sa nararamdaman mo. Dito natin marirealize yung palang nangyari sa furnace,
It is a foreshadowing of what Jesus Christ will do to us. That in this New Testament, makakaranas tayo ng mga matitinding pagsubok, trials, pain, hardships, di ba? Katulad nila, the testing, the fire. But we will have this reason to praise the Lord. Alam nyo bakit? Because the hardest temptation has been overcome by Jesus. And tignan nyo to. Para talaga mabigyan ka ng rason para magpuri sa Diyos. Hindi lang naki-identify si Jesus sa nararamdaman mong kalungkutan, sa sakit. He even gave His life for you para mapatawad ka sa mga kasalanan mo. So therefore, sa mga darating na pagsubok sa buhay natin, katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, we can raise our hands in worship. Why? Because Jesus died on the cross. Pinatunayan ng Panginoon sa atin on that cross that I will be with you. Even in your most profound suffering, sasamahan kita. At naiintindihan kita. Hindi lang ito basta salita. Hindi lang ito basta sinulat ko. Ngayon, ipaparanas ko sa'yo. Mamamatay ako sa krus para sa'yo. That is how powerful our God is. And that is how He loves each and every one of us. That is why, katulad dito, we can worship the God even in the furnace. Because we have Jesus Christ with us. We have Jesus Christ with us. Woo! Hallelujah! So, dire-diretso lang natin. No? Maybe some of you are experiencing something. And syempre kami we're so limited. Kaming tatlo dito, meron kami mga kanya-kanya na-experience sa buhay namin. And we cannot always tell you na naiintindihan namin yung mga nararamdaman ninyo. Hindi namin pwedeng palaging sabihin na okay lang yan, naiintindihan ka namin. Because we do not. Meron kayong mga heartaches na hindi namin alam. Meron kayong mga battles na unseen or unheard of na hindi alam even your closest friends. Pero there's this one beautiful truth na nabanggit nga ni Pastor Radley sa atin. No? Si Jesus na sinasamba po natin, naiintindihan niya kayo. Kung meron mang isa at nag-iisang tao o Diyos, sigurado po akong si Jesus lamang yan. So I want you to stand up right now, YDC. Mabilis lang. I just want you to imagine na ikaw yung nasa blazing furnace. Ikaw yung nasa orno. Tinapon ka doon na mag-isa ka. Pero pagmulat mo ng mata, oh come on, Jesus is with you. And then sinasabi niya sa'yo that I am with you always. Na hindi kita iniwan at hindi kita iiwan. Maybe you are in that situation na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. But think of this wonderful truth. Jesus is with you. Na gaano mang kahirap, gaano ka-imposible para sa mata ng tao. But think about this truth that Jesus is with you. At habang nagpupuri tayo sa Diyos, habang minimeditate natin yung wonderful truth na yun, the ushers will lead us sa ating pong communion. And let us remember the goodness of God when He gave His one and only Son for us. Let's worship the Lord. Hallelujah.